Morning everyone! Kumusta kayo? Andito na naman po ako sa harapan ninyo para magbigay po ng kasiyahan. This time, um, before that, ang oras dito is 11 o'clock in the morning here in Kuwait. And then it's February 25, 2019, which is holiday po dito. Today and tomorrow, February 25 and February 26 ang holiday dito. So wala pong pasok ang mga tao dito, ang mga Kuwaiti, wala pong pasok. So, ayun. But actually, ang mga tao dito sa bahay ay nasa bakasyon po. So, this week, darating na po sila. Maybe, tomorrow or Wednesday, darating po sila. So, this time, guys, ako ay magbibigay ng reaction video tungkol. One of the episode of Rafi Tulfo, which is ang pamagat po doon is ang babaeng mahilig magsyuta ng siman. So, yun. So, before that, lately nagtrending yung yung mga topic ni Rafi Tulfo na puro kabit, which is talagang nanlumo ako kung bakit may mga ganyan mga babae or not only mga babae, even the girls na they both know na yung babae na yan may asawa, yung lalaki na yan, may asawa din, which is kawawa talaga yung legal. I don't know why, bakit laganap na yan ngayon, bakit, I'm wondering why may gumagawa or may mga babae or lalaki nakipagrelasyon sa bawal. Alam naman nila na may mga asawa, alam naman nila na may mga anak, pero sige pa rin. Bakit ba may marami naman diyang mga single na naghihintay, pero doon talaga sa mga may sabit. So this time guys, ang ibibigay ko reaction is yung babaeng mahilig magsyuta ng semen. So ito yun. Ang complainant po ay si Paul Parino. Siya yung nag-complain, siya po yung pumunta kay Rafi Tulfo kasi para bagang nanghingi siya doon ng tulong kay Rafi Tulfo o nanghingi ng kakampi. Kumbaga naghahanap si Paul ng kakampi na parang umayaw na siya doon sa kinakasama niya, kinaka-live-in niya na si Maricel Erorita. Yung nireklamo niya po ay si Maricel Erorita. Ito yung babae na mahilig magsyuta ng siman. So ito si Paul at saka si Maricel guys, before nag-live-in sila for 3 days. But si Paul po ay may asawa at may anak pero hiwalay po sila for 3 years. And then ito din si Maricel po is may anak. Hindi ko lang din na kung may asawa ba siyang hindi binanggit kung may asawa ba siyang Pinoy or kasal ba siyang Pinoy, basta may anak siya na si Maricel is may anak. So ang masakit po, ito si Paul po, nag-live-in po sila for 3 years. Lahat ng kita ni Paul is pinapadala niya doon sa kay Maricel, which is ang usapan daw nila is ito si Maricel ay siya yung magbigay ng sustento doon, ng pera doon sa dati niyang asawa, which is si Paul ay may anak doon sa dati niyang asawa. So yun, tiwalang-tiwala si Paul doon kay Maricel at tinanong siya ni Rafi Tulfo kung bakit mahal na mahal niya si Maricel. Ang sagot naman ni Paul is magaling daw magsalita si Maricel, magaling daw mambola, which is ganito daw, may negosyo siya, magaling daw mag-deliver ng salita, kaya naiinganyo daw si Paul. So umabot sila ng 3 years. So ang masaklap din po, hindi alam ni lahat ng ni Paul, ATM, email, Facebook account, which may access po si Maricel, which is alam ni Maricel lahat kung ano yung mga ni Paul sa Facebook, which is one time nalaman ni Paul na may karelasyon pala siya. I think dati na tong karelasyon ni Maricel, which is nagbalikan sila. So yun, ang pangalan ng itong yung si Enrico, yun ang pangalan ng lalaki na ang sabi ni Paul na may dati siyang boyfriend na nagkabalikan na sila is si Enrico. Yun.
Which is darating daw, padating pa daw si Enrico, ang sabi ni Paul. Pero ito si Paul is ayaw na talaga niya. Kaya siya lumapit ni Serafi Tulfo, which is gustong bawiin lahat-lahat ng mga na-invest ni Paul sa kanya, mga gamit, pera, lahat. Tapos which is daw nagkabawian na daw, nagkabawian na nga daw, which is lumipat sila sa lumipat sila sa probinsya sa Quirino. Kasi sa Cavite yata sila nakatira. So lumipat daw sila doon, ayan, nadala na yung mga gamit. So ang nangyari po is na parang naloko na naman si Paul, na parang nadala sa salita ni Maricel. Ito daw si Maricel is bumalik sa Manila. Pumunta sila doon sa dati nilang tinitirhan. Ang nangyari daw, nung lumawas na si Paul from Quirino going to Manila, nung pumunta na daw si Paul doon sa dati nilang tinitirhan, ay nilockdown ni Maricel, which is naluko na naman si Paul. So ang gusto mangyari ni Paul is ayaw na talaga niya, gusto niya bawiin lahat-lahat, at saka yung karelasyon ni ang karelasyon ngayon bagong karelasyon ngayon ni Maricel na, which is si Enrico, I think pababa pa lang daw. Nakausap ni Sir Rafi Tulfo yung kapatid ni Enrico na si Cynthia Nodalo, na which is nagsalita na talagang galit na galit kami diyan kay Maricel dahil kung ano nung pinagsasabi ang kapatid daw ni Cynthia, which is si Enrico, wala daw tulog, kumbaga nagkatruma na daw po kasi kung ano-anong mga pinagsasabi ni Maricel, kung panluluko para lang makapagpadala ng pera, which is napirahan na naman ni Maricel ito si Enrico. Pero ito si Paul is ayaw na talaga niya. So ang masakla pa, nalaman din ni Paul na ito pala si Maricel Maricel Irurita is lumipad ng Romania kasi may syuta doon siya na Romanian. So nagpakasal sila doon, may picture pa silang pinakita. Tapos tawag nito, ang sabi ni Serafi kay Maricel, kasal ka pala doon sa Romania, bakit nandito ka sa Pinas? Which is ang sagot ni Maricel is wala daw yun, fake daw yung kasal nila, hindi daw siya pwede doon, hindi daw siya pwede mag-stay doon sa Romania, kaya bumalik daw siya sa Pilipinas kasi wala daw siyang legal na papers para daw siya magstay doon, at saka fake daw yung kasal nila. So yun, kung baga grabe ang babae na to kung makabitaw na salat, which is mapaikot talaga niya yung mga lalaki. So ito talaga si Paul is talagang desidido siya nga bawiin lahat yung mga which is si Paul is nagsisisi siya dahil sabi pa ni Paul, kung alam ko lang noon pa, sana sa kapatid ko na lang ipapadala, o sa kapatid daw ni Paul, hindi siya makapagbigay ng pera kasi nga doon niya binigay lahat kay Maricel, kasi si Maricel daw ang dami daw mga salita na which is nainganyo si Paul. So ang nangyari ngayon is na naloko si Paul. Ang inayawan ni Paul dito is yun nga, nalaman niya na may karelasyon na sila pa. Tapos may karelasyon siya na si Enrico na pababa pa lang daw ng Si Enrico pala, si Paul pala guys is nagpa-psychiatric na siya kasi ang sabi ni Paul is kung hindi daw niya ginawa yung nagbumisita siya sa psychiatric is siguro daw ngayon is baliw na daw si Paul. So ngayon ang sabi naman ni Cynthia Nodalo, which is ang kapatid po ni Enrico na nandun pa po si Enrico sa barko, ay hindi daw makatulog ang kapatid niya, balisa daw ang kapatid niya, which is talagang umiiyak, hindi daw makatulog sa kakaisip dahil sa ginawa ni Maricel, kasi nalaman niya na ayan, may relasyon pala, may
manluloko pala si Maricel, kumbaga pera lang pala ang habol sa kanila. So, yun ang masaklap. So, ang ano nito guys, ang sabi ni Sir Rafi is magkita-kita sila. Tinanong niya si Maricel kung pwede ba siya pumunta sa studio ni Sir Rafi Tulfo, doon sa estasyon ni Sir Rafi Tulfo. Ang sagot naman ni Maricel is nasa Quirino siya, pero pinagsabihan siya ni si Sir Rafi Tulfo na kung pwede ba naman pumunta ka sa Manila or sa studio ko or dito sa estasyon ko. Ang sabi naman, ang sagot ni Maricel is oo, even though na nasa Quirino daw si Maricel. So kinalaunan guys, hindi po dumating si Maricel sa pinag-usapan nila. So kinumusta nila si Paul. Ang sabi po daw ni Paul is decidido na po siya magsampa ng kasong estafa dahil nga hindi sumipot si Maricel, o kumbaga nagtako yata si Maricel. And then yun, talagang kung walang laban si Maricel dito, talagang makukulong siya kasi estafa, malaking kaso yan, estafa. At kung hindi na maibalik ni Maricel yung mga pera na binigay sa kanya ni Paul, which is talagang decidido daw si Paul na ituloy yung kaso na estafa. So yun, ang ko lang dito guys, may mga malalaki din na yung talagang madadala sa salita, kagaya ng ginawa ni Maricel kay Paul, kagaya ng ginawa ni Maricel kay Enrico, kagaya ng ginawa ni Maricel doon sa Romania na talaga si Maricel lumipad. Si Paul pa ang nakadiscover na may tatlong passport si Maricel, at saka lumipad doon, at saka may picture pa sila ni Romania, at saka si Maricel nagpakasal sila, pero yun pala daw, ang sabi ni Maricel is fake lang daw pala yun, yung yung kasal nila. Kaya bumalik siya ng Pinas, hindi siya makapag-stay ng Romania dahil wala daw siyang legal papers doon. So bumalik siya ng Pinas. So ayun, kawawa si Paul, naawa ko doon si Paul kasi siya talagang parang natauhan na, I don't know. Sa kayo guys, sa opinion niyo, sino ba dito ang kawawa or what? Kasi may lalaki din na talagang yun nga, wala, I don't know, on my opinion, di natin masabi na sino ang masisisi dito. Kasi syempre pag-ibig nga naman, di ba? Pag-ibig naman talaga, ang pag-ibig na umiiral, hahamakin ang lahat, ibigay ang lahat, para lang yan sa pagmamahal sa babae na yan or sa lalaki na yan. Pero ang masaklap is nalaman na lang nila na niluloko lang pala sila ni Maricel, which is si Maricel is puro seaman ang sinusyuta. Kasi alam mo naman guys, ang seaman is malaki ang sahod ngayon. So ang seaman ngayon is every 3 months, 6 months bababayan sila. So malaki ang pera nila, kahit ganun lang kahit 6 na buwan nang yan sila guys, malaki na ang pera nila. So ayun, kawawa naman si Paul. So I think ang sabi ni Paul is magpapahinga daw muna siya. Ayaw daw niya muna magkaroon ng syuta. Ipahinga na daw niya muna yung puso niya dahil sa 3 years ba naman na nakipagrelasyon siya kay Maricel at nauwi sa hantong sa ganitong sitwasyon, which is magpa-file siya ng estafa doon kay Maricel. Decidido na talaga siya na So ang ko lang guys, ang masasabi ko lang dito, aware na lang po tayo sa mga ganyan. So yung may mga dyan sa mga lalaki, I think pag-isipan ng marami before ka makipagrelasyon dyan sa not only the boys, not even the girls, pag-isipan ng marami before ka makipagrelasyon. 'Di ba? Kasi para iwas
para maiwasan natin yung sakit na nararamdaman. Hindi kaya madali guys yung mahal na mahal mo na yung tao at the end lulukuhin ka lang. Hindi masakit. Posible ka na mababaliw sa sobrang sakit dahil sa sobrang mahal mo yung tao tapos at the end lulukuhin ka lang. Kaya gaya ng ginawa ni Paul na talagang bumisita siya sa psychiatric dahil kung hindi daw niya ginawa yun, na baka daw ngayon is nababaliw na daw siya dahil sa sobrang isip niya bakit siya ginanyan ni Maricel in 3 years, ganun pala. Tapos ang ano pala, nagsinungaling pa si napakasinungaling daw ni Maricel. Nagsinungaling pa si Maricel doon kay Paul na inaaway daw siya ng asawa niya, ginaganito daw siya ng asawa niya, which is kinausap daw ni Paul yung ex-wife niya. After 3 years, kinausap niya. Sabi daw ng ex-wife niya, hindi ko pa nakita yung babae na yan, hindi pa kami nagkakilala niya. So, which is grabe ang kasinungalingan na ginawa ni Maricel doon kay Paul para lang yung pera ni Paul makuha ni Maricel, para lang yung si Paul is padala pa rin ng padala ng pera doon kay Maricel. And then ang masaklap pa, ang sabi pa ni Paul, ang sabi ni Paul, sa tuwing daw kung nasa barko daw siya, tuwing mag-uusap daw sila, si Maricel daw, bigla na lang daw hihimatay. So, syempre, si Paul daw nababahala kasi may sakit daw nagsabi daw ito si Maricel na may sakit daw sa puso. So, syempre, ito si Paul nababahala. So, padala naman siya ng pera. So, pagdating daw niya ng sabi ni Paul, hindi ko nga alam na may sakit ba yan sa puso kasi, Kuya Rafi, sa tuwing mag-uusap kami, bigla na lang yung hihimatayin daw sa upuan, tapos syempre siya daw na nabahala, padala na naman daw siya ng pera, pero wala daw ipinakita si Maricel na may daw yung resibo from document from doctor na may nagpa-check up ba daw talaga siya, na may sakit ba daw talaga siya sa puso. So, yun, wala daw pinakita talaga. Ang sabi ni Paul is, Maricel is a very liar, is such a liar woman. So, kaya nga, napaikot sila ni Maricel sa palad niya. Ito si Paul, ang dami ng pera na nakuha niya kay Paul, ang dami ng pera na binigay ni lahat ng ni Paul nandun sa kanya. So, yun, natauhan ngayon si Paul kasi doon nga siya na alarma na may bago na naman siyang karelasyon si Enrico, na which is nandun pa sa sa barko I think parating daw, bababa daw yata. I don't know, hindi na mention kung kailan bababa si Enrico. At saka yung kapatid ni Enrico is galit na galit, which is willing sana ang kapatid ni Enrico na makita in person si Maricel. Ang masaklap lang is hindi sumipot si Maricel. We don't know, maybe natakot or nahiya, or maybe natakot siya na baka makarinig siya ng hindi masasakit na salita from the sister of Enrico, kasi desidido ang kapatid ni Enrico na makipagkita kay Maricel doon sa estasyon ni Sir Rafi Tolpo. So yun guys, ang masasabi ko lang dito is talagang pag-isipan na muna yung sino natin pwedeng makarelasyon, kasi mahirap po. Yun nga, hindi ko sinasabi na bawal magmahal, pero I think before magmahal, pag-isipan na muna kung siya ba ay karapat-dapat, kung siya ba ay talagang siya na ang dapat sa pagmamahal ko, ayun guys, para hindi tayo masaktan, para iwas luko, para hindi madali, for sure, hindi madali na masaktan ka. Kaya ito ako ngayon guys, after I give birth to my son, I am not having a relationship because ayoko. Friendship, yes, pero in relationship, ayoko talaga. Ayoko munang sumabak sa malalim na relasyon. At ako'y nag-i-enjoy sa paghahanap buhay para sa aking uniko iho, sa aking mahal na anak. Ang naging inspirasyon ko, ang naging buhay ko, ang naging yung anak ko, mahal na mahal ko yan. At saka, I am talking someone now, but I am not 100% na talagang siya na. Pero hindi ko binigay yung we are not in relationship, it's just only talking, friendship.
only that friendship, but I don't know. Kasi talagang ayaw ko na, talagang ayaw ko talaga, in sa madaling sabi guys, ayoko na talaga sana. Ayoko na talaga magkaroon ng relasyon kasi ayan, iniisip ko, nangunguna sa isipan ko is yung kung magkarelasyon ako, ayaw ko masaktan kasi tapos na ko umiyak, lahat-lahat. Ayan, sa tatay ng anak ko, kung bakit ayaw ko. Actually guys, ako naman talaga ang umayaw kung bakit hindi ako nagpakasal dun sa tatay ng anak ko dahil ayaw ko talaga yung lalaking siluso. Ikaw daw, nakaranas na ba kayo guys na nagkaroon kayo ng shoot boyfriend na super siluso na hindi ka na makagalaw, hindi ka na makaano, bawat ano mo, bawat kilos mo, binabantayan kasi sa sobrang siloso na, which is ayoko ng ganyan, hindi, parang nasasakal ako. So until now, my son is 10 years old, so I am free for 10 years. I never, my mind is so fresh, always fresh because wala akong iniisip na ano, talagang ayun, masaya lang ang buhay, go on lang ang buhay, talagang focus lang ako sa anak ko. If possible, if possible, ayaw na, pero sabi ng iba, mag-asawa ka, ganito, ganun, may chance ka pa, ganito, ganun, mahirap yung walang partner, mas maganda yung walang partner. Actually, I'm talking someone from America, but it's not seriously. Pag may time siya, ayun, pag tumatawag, sinasagot ko. Pero nung ka na ako ang tumatawag sa kanya, nagme-message, no. We're talking for 1 year, I think, but siya lang palagi tumatawag sa akin, but I don't know, he stay for 1 year, which is me, I am not taking in serious because kasi nga ayoko masaktan or ayoko na talaga magkaroon ng relasyon pa. So, respect lang sa kanya, pero siya lang ang palagi tumatawag sa akin, nagme-message, ganito, ganon. Pag nag-message siya, ayun, nagre-reply ako. Pag tumatawag siya, ayun, nakipag-usap ako sa kanya, may time na mag-usap. Talagang may time yan siya na tumatawag sa akin na na tulog na ako. Ayan, pinapanood lang ako, natulog ako. So yun. So I don't know what happened for this. So, ang sabi niya is andyan lang siya. Kahit anong mangyari daw, andyan lang daw siya, hindi daw siya bibitaw. So for me, wala akong ibang sinabi sa kanya is thank you for being there for me for 1 year, for more than 1 year. Andiyan ka pa rin sa akin. Kasi guys, wala na sa isip ko yung relasyon na yan. Talagang since nagkaroon ako ng anak, since na dumating yung anak ko, since na ipinanganak ko yan, from that start, simulan yan, no more, na talaga, focus na talaga ako dyan sa anak ko. So, yun lang guys, ang masasabi ko, mag-isip lang muna kung sino, yan ba siya, karapat-dapat ba, or karapat-dapat ba siyang mahalin, o ito na ba, tiwala lang talaga, or choose nicely. Kasi sa panahon ngayon guys, talagang talagang laganap na yung mga laganap na yung may manluloko, mababae man or malalaki, talagang sa panahon ngayon yan ang mostly na nabalitaan ko. So yun lang guys, para hindi tayo masaktan, pag-isipan ng maigi, pag-isipan ng how many times, 100 times, million times, trillion times, para hindi tayo masaktan. So, yun guys, sana nagustuhan niyo yung reaction video na ginawa ko. So, hanggang sa susunod po na video, don't forget to like and subscribe my channels. And again, channels with is, don't forget to like and subscribe my channel. Ayun, without S na talaga. So, hanggang dito na lang guys. I hope nagustuhan ninyo. Hanggang sa sunod po na video. Bye-bye. God bless. Mwah!